Purnay. Sa Mahiwagang Purnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mary. Matagal niyo na po akong tagapakinig at ngayong may podcast na kayo, kasama ko na kayo araw-araw. Nakahanap po kasi ako ng kakampi sa inyo. Wala naman po sa plano ko ang sumulat. Pero kapag mabigat na po siguro talaga ang dalahin sa dibdib, kusa ka na lang hahanap ng makikinig. At para sa akin, kayo po yun. Ganito po kasi, dito po ako sa ibayong dagat bumuo ng sarili kong pamilya. Kakapanganak ko lang po last year. May mga araw na masaya, yung tipong tititigan ko lang si baby, wala na lahat ang pagod ko. Pero may mga araw din tulad ngayon na parang biglang may makapal na ulap na bumabalot sa akin. Magkasamang anxiety at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Ang hirap pala ng walang support system. Kaming mag-asawa lang ang nagtutulungan. Salita naman kami sa pag-aalaga pero minsan kahit may katuwang ako, pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako lalo na kapag pareho kaming pagod. Sa araw-araw halos wala na akong pahinga. Kapag nagluluto ako, karga ko si baby sa carrier. Kapag naglilinis, nasa bouncer siya habang pilit kong pinagsasabay ang lahat. Kahit simpleng paliligo minsan nagmamadali ako kasi baka umiyak siya. Hindi ko siya maiwan kahit saglit. Lagi ko siyang kasama. Hindi ko naman ikinagagalit yon dahil mahal na mahal ko lang ang anak ko. Kaya lang lately nararamdaman ko yung sinasabi nilang nakakaubos ang sobrang pagbibigay ng pagmamahal. Wala na kasing natitira para sa sarili ko. Napapatanong tuloy ako kung kailan ba ulit ako magiging ako. Yung hindi lang nanay at asawa, kung hindi si Mary na may sariling oras para sa sarili niya. Nakaka-guilty mang aminin, may mga sandali na gusto ko lang ng kahit isang oras para sa sarili ko. Isang oras na walang umiiyak at walang kailangang gawin. Pero kapag naiisip ko yon, nagigilty ako. Para bang bawal mapagod at mga ilangan. Ngayon po mas lalo akong nababalisa kasi malapit na akong bumalik sa trabaho. May option naman na mag-daycare o kumuha ng babysitter kahit ilang oras, pero bilang nanay ang hirap magtiwala ng buo. Ibang tao sila. Hindi sila pamilya, hindi sila ako. Hindi naman option na tumigil ako sa trabaho. Kailangan kong kumita at tumulong sa pagbabayad ng bills. Namiss ko tuloy bigla ang nanay. Ulila na kasi ako at walang matakbuhan. Wala na akong nanay na matatawagan para sabihing pagod na ako. Ramdam ko tuloy yung kawalan. Kung buhay pa sana siya, mayayakap sa akin at magpapaalalang kaya ko. Nakakamiss pala yung may nag-aalaga sa'yo kahit matanda ka na. Anyway, salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Gumaan po ng konti ang pakiramdam ko matapos kong ibahagi sa inyo ang pinagdadaanan ko. Nailabas ko po yung bigat na matagal ko nang kinikimkim. Kahit paano, nararamdaman ko po na hindi ako nag-iisa. Malaking bagay po ang mga kwento, tawanan at payo nyo sa mga tulad kong malayo sa pamilya.
Sana balang araw, matutunan kong yakapin hindi lang ang pagiging nanay, kung hindi ang pagiging ako. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mary. Mama Mary! Hi, Mama Mary! Hello! Salamat sa pag-send ng story. Isang karangalan na makatanggap ng sulat ng humihingi ng advice sa atin si Mama Mary. Yan. Okay. Mom Guilt, yan ang title ng kwento na Mahiwagang Burnay. Obviously, isa pa lang ang kanyang anak. Kasi pag nakadalawa ka na, medyo nasasanay ka na you know the drill na you know the drill, 'di ba? Kaya nga meron akong nabasa one time na isang meme na kung halimbawa meron kang bisita, tapos gusto mong ipakita sa bisita sa bahay kung paano mo napalaki ng maayos ang iyong mga anak. Ang una dapat ang tanging ilalabas mo ay ang unang anak. Kasi daw yung panganay, diyan yan talagang pinagbuhusan ng atensyon, pansin, lahat ng mga first time sa kanya, pero lahat din ng mga basta lahat, 'di ba? Kaya nga dun sa panganay nandiyan sa kanya lahat ng bago 'di ba? Pagdating ng pangalawa kasi minsan, di naman sa pinapabayaan yung pangalawa yung mga pangalawag na kayo sensitive diyan. 'Di ba? It's just that medyo kahit papaano naranasan na dun sa una. So yung mga pagbili ng mga bagay na hindi kailangan. Nagre-recalibrate ka, 'di ba? So, ganun, I guess why I'm saying this is of course kasi pag unang anak, parang lahat buhos talaga diyan Hindi naman natin sinasabi porke isa or limang anak may mas magaling, hindi lang. Kaya lang talagang sadyang kapag kauna talaga may mga panibago kang nararamdaman, and one of which is mom guilt. And mom guilt is real. And just to let you know, hindi lang ikaw yung nakakaranas ng sana mabigyan yung sarili ng isang oras ng walang ingay. Kung ikaw ay isang nanay, malamang ang algorithm mo ay puro mga nanay memes, nanay videos, ganyan. Marami kang mapapanood na meron isang ako napanood nanay kuno-kuno. Obviously siya parang skit. Ang inano sa kanya is kinidnap daw yung nanay. So nung kinidnap yung nanay, sabi sa kanya nung kidnapper, "Diyan ka lang. Wala kang ibang gagawin kundi humiga lang. Humiga, tapos bibigyan kita ng pagkain. Wala kang gagawin." Ganyan kinidnap. Kinidnap to, may kidnapper. Yung sabi nung nanay, "Ay talaga? Pwede ba mga ko dito 6 months?" 'Di ba? Ano ibig sabihin ng video na 'yon? Ibig sabihin, there are moms, there are parents, hindi lang naman moms pati even dads na sometimes they long for the days na walang gulo, walang ingay, 'di ba? Pero ako para sa akin, namnamin mo talaga yan because they grow up so fast. As in. The days are long but the years are short. Totoo yan. Apakahaba ng araw. Parang ang haba-haba ng araw na to. Ngayon ng mga bata. Wala na sila ibang ginawa kundi mag-away. Okay, ano ba to? Iyak ng iyak, di ba? Ano kakain na naman, di ba? Pero ang haba ng araw, totoo. At parang feeling mo, ang bawat araw sobrang haba. Pero the years are short. Correct. Ang iksi ng taon. Yung malingat ka lang. Ito, I'm sure, mararanasan mo to, Mama Mary, na nagrereklamo ka sa pag-iyak, pag-atungal, pag-ungol ng mga bata, tas magugulat ka na lang graduate na ng grade 6. Yes, Magugulat ka na lang pumipili na ng course sa college. So just take each day at a time and enjoy every day. Yan. Normal lang naman na mapagod. Saka, okay lang yan. I was about to say that enjoy the process. Yes. Itong feeling na to kasi pag lumaki na yan, hindi na sila kasing clingy, promise. mamimiss mo yung feeling na ganito Mami. Yung makulit. Mami. Mga anak ko ganyan lalo na yung bunso. Ma'am, look. Tas kung finally, titingin ako, tas tumalon lang na maliit. So, nawala ako sa concentration ko sa ini-email ko para ipakita mo sa akin yung pagtalon. Pero dadating yung araw na mas malinis na ang bahay, mas tahimik na ang bahay, mas wala ng ingay, pero mas wala ng tao. Tas mas yung happiness medyo bawas na din. Tsaka tingin ko, 'di ba? Normal to sa inyo sa mga kababaihan kasi kakapanganak niya lang True. Yung parang naaawa ka sa sarili mo.
Na parang walang na tumutulong sa'yo. Oo, kahit nandiyan naman yung Nalolosyang asawa ka mo. na. Oo, totoo yan. So parang ano yun, it's nagiging emotional ka. Natatandaan ko, Nagsi-self-pity. nung bagong panganak ko kay Prince, parang hindi ako nanganak. Naiwan talaga yung tiyan. Ganun kasi, hindi naman po porke, hindi naman po yung mga katawan namin, katawan ng mga artista na yung mga normal po na nanay, pag nanganak, it will take time bago bumalik yung katawan. Kung babalik pa, ha? Kasi sometimes, hindi na bumabalik talaga. So, ang isa sa mga ikinalungkot ko ng husto, natatandaan ko pumunta kami dito. Kasi iso-surprise, hindi ko alam kung kasama ka doon. Pero parang hindi, parang wala ka yata ng Jegs. Parang iso-surprise ako, birthday ko yun eh. November 14 ako nanganak, November 28 ang birthday ko, 'di ba? So, pinapunta ako dito, bagong panganak pa lang ako, hindi pa naman ako dapat bumalik, only para may mag-surprise. Tas ang unang sinabi sa akin nun ni Christopher, nanganak ka na ba? Ano ba yung mga partner mo, mga insensitive? Sabi niya, nanganak ka na ba? So ako parang natawa, pero isa yun sa mga parang mga dinibdib ko. Hindi dahil sa sinabi niya, no? Pero kasi totoo naman. Parang hindi ako nanganak. Parang may naiwang kambal. Parang umutot ka lang. Oo! Parang hindi ako nanganak. Ibig sabihin, yung puso nandun pa rin. Tapos bigla ako nakita yung sarili ko sa salamin. Kasi di ba lagi ako nagpapakulay ng hair. Parang bigla ako nakita yung sarili ko sa salamin na ang haba na ng regrowth ng na basta parang kumukulot na ako, ganyan. Yung mga ganon. Tapos, lagi kasi ako naka-nail polish, diba? Na parang yung kuko ko ang iksi-iksi. Parang nakita ko talaga yung sarili ko na parang, hala, nawala yung sarili ko. Nawala yung kinang mo. Nawala yung kinang ko. Diba? And alam mo, speaking of kinang ha, sabi daw nila, ang mga flamingos, they lose their pink. Diba? Ang mga flamingos ay color pink. Yes. They lose their pink when they give birth Kasi literal na parang feeling mo you lose your pink. Kasi parang malulosyang ka, malulos ka. Lalong-lalo na kung una, sabi nga, when a child is born, a mother is also born. Ano yan biglaan lahat. So you will lose your pink, but eventually you will gain your pink back. So, Nakita mo, flamingos, pink pa rin naman sila eh. So yung katawan mo nagre-recalibrate siya diba? Kasi imaginein mo nagdala ka ng bata doon sa tiyan mo. Ng 9 na buwan. So nagbago yung ng katawan mo. Then pag nilabas siya, magbabago uli siya. Lahat And magbabago. It takes time. Correct. So don't be too hard on yourself, Mama Mary. Mama Mary. 'Di ba? Ano ka lang normal. Actually lahat ng nararamdaman mo ay normal. Yung mom guilt na yan, normal yan. Tsaka nagiging emotional kasi unang-una feeling mo wala kang katulong kasi ulila ka na eh. Oo, yun diba? din. Wala yung parents mo, yung parang Correct. wala kang somebody na paglalabasan ng sama ng loob mo. Diba? Kaya it's natural, normal lang yan. Correct ka. Pero kita-kita naman namin talaga how good of a mother you are. Yes. Kasi babalik ka na sa work. Obviously, babalik sa work. So nasa maternity leave phase. Yes. So talagang mainit-init. Correct. Mainit-init Kaya pa sabi yung ko, pagiging nanay. very emotional. Oo, correct ka. Diba? May mga iba nga na dati, nung hindi pa sila naging nanay, hindi sila iyakin. Nung naging nanay, konting commercial lang na may dumaan na bata, iiyak. Ganun kasi talaga may mga nagbabago po sa ating katawan. But, eventually, makukuha mo rin. Tsaka wag kang, piliin mo lang yung mga moms or mom groups na sasalihan mo. Kasi hindi po lahat will be beneficial to you. May mga other mom groups na you will feel bad. Kasi bakit sila nagagawa nila yon? Ako hindi. Lagi mo tatandaan, mom, to each his own. Kanya-kanya. Iba po tayo ng masweldo, texture ng katawan, laki ng pimple, itim ng kuyukot, 'di ba? Kinalakihan. So, iba-iba po tayo. Hindi natin pwedeng i-compare yung pagiging mom natin sa pagiging mom ng iba. So, piliin mo lang din yung mga i-follow mo na talagang feeling mo makakatulong sa'yo. Tsaka ako nakikita ko dito burnout to. So, kinakailangan i-share mo to sa asawa mo. I-verbalize mo sa kanya. Huwag mong hayaan na makita niya na medyo, 'di ba usually may mga ganyan kayong mood na mga kababaihan na gusto niyo yung parang out from your partner, yung lalapit sila ay okay ka lang ba? Magkaiba tayo mag-isip Correct. Hindi mo i-expect na may isip nila yun Minsan akala nila dahil kinakaya mo, akala nila okay ka lang. So you need to verbalize to your partner na nahihirapan na ako. Feeling ko kasi yun yung dating Kahit nandiyan naman yung asawa ko, feeling ko alone ako. It might be hormonal kasi may ganyan akong pakiramdam dati na
parang nandiyan naman silang lahat. Oo. And they're all very supportive. Feeling mo pinapabayaan ka. pero parang feeling ko pinapabayaan ako or feeling ko mag-isa ako. Oo. Pero literal na nandiyan naman sila. Oo. Super support naman always. Oo. Pero feeling ko mag-isa ako, it's hormonal. May mga Yes. ganyan talaga. Pero kaya mo yan, mami. All you have to do is to ask. Oo. And i-verbalize mo yung correct. nararamdaman mo. Ito na lang ha, para to make you a little, to feel a little better. Diba, nakwento ko na to noon sa radyo, kukwento ko ulit para sa'yo. Nung minsan na pinag-toothbrush ko si Prince. 'Di ba? Sabi ni Prince, the toothpaste tastes different, ma'am. Ang nalagay ko po ay body wash. Sobrang absent-minded ko. Ang nalagay ko sa toothbrush ay body wash. Magkakulay po kasi sila eh. 'Di ba may ganon? 'Di ba na kung iisipin mo, ay, ano ba naman akong klaseng nanay? 'Di ba? Pabubulain ko pa yung ano, hindi ko pinagmamalaki 'yon. Pinagtatawanan ko na lang as part of my experience or in charge to experience. But of course, it's a learning curve for me. Pero I'm sharing it with you just to let you know na nobody is perfect. Kahit nakita nating every mom naman may mga experience naman. Minsan, mali yung pagtimpla ng gatas. Correct. Yung mga ganyan. Ganon. May mga ganun talaga mga eksena eh. And it's normal. Tao lang tayo, wala pong perpekto. Part na rin din ng maturity natin yan. Di ba? Pag-evolve natin as, lalo-lalo na sa'yo, Mama Mary, pag-evolve sa'yo as a mother. Yes. Kasi itong journey na to, kagaya ni si Rakitera, nakakausap natin na parang nag-iba na talaga yung perspective niya. Correct. Di ba? Nagbabago talaga eh. Kasama pa rin ba ang tambalang kumikinang? Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought Pwede naman nating ituloy sa podcast, Yes, pwede, diba? pwede. Dahil lagi kang nakatutok at nakikinig sa podcast natin, 'di ba? So mom guilt is real. Yeah. Di ko sinasabing and I would say it's normal. Normal na nararamdaman talaga 'yan, lalong-lalo na sa onset of social media. Kaya sinabi ko sa iyo kanina na piliin mo lang yung mga i-follow mo. Yung exposure mo. Correct. Control the exposure. Kasi if you will expose yourself to so many moms, ang bawat mother po ay may mga kanya-kanyang strengths yan. So mafe-feel mo na porke nagagawa niya itong bagay na to tas hindi ko nagagawa, feeling mo kulang na kulang ka bilang nanay. Ayan. Hindi. So isa pa yung mararamdaman mo na guilty ka, halimbawa, kayo nasa abroad kayo. Tapos meron kang nakita o kakilala mo na sa Pilipinas, alam mo hindi naman ganun kaano yung buhay. Tapos nakakuha ng yaya. Ayan. May taga-alaga sa bata. Oo. Samantala ako maganda naman buhay, nasa abroad kami. Correct, pero tapos parang kawawa ako. 'Di ba? Mga ganun may eh. ganyan nga pag-compare. So correct. So hindi mo pwede talaga i-compare yung buhay mo sa buhay ng iba kasi magkakaiba po talaga tayo ng buhay. Kaya nga tayo binigyan ng tigi-tigisang buhay para pakialaman na natin yung sarili nating buhay. So limit your exposure in social media dun sa mga gusto mong i-follow. Yung filtering dapat. Filter mo, correct, na kung sino lang yung talagang tingin mo makakatulong sa'yo. 'Di ba? Humingi ka ng advice hindi sa napakaraming tao kundi sa mga taong, yung talagang pinagkakatiwalaan mo. Kasi iba-iba yan eh. Maski nga po mga lawyer, di ba? Pagdating for example sa isang kaso, lahat yan may iba-ibang POV. So syempre, ang pagkatiwalaan mo lang, yung lawyer mo. Parang contractor. 'Di ba? Yung mga gumagawa ng mga bahay, lahat yan sasabihin nila. Ito yung napansin ko, Jex, halimbawa, sasabihin, alam mo mali yung pagkakalagay dito sa ano na to sa semento, dapat hindi semento yung nilagay dito, dapat hollow block. So dadating yung isa, alam mo mali yung ginawa nila dito, dapat para tumibay to at hindi na magkaroon ng problema, dapat tabla. 'Di ba mga ganon? Kasi lahat sila may mga kanya-kanya. At kung pakikinggan mo lahat, promise mababaliw ka. In 3, 2, 1. Kasi may kanya-kanya tayong bias eh. Correct. Depende sa perspective natin, depende sa feel natin, depende sa kung anong trip natin. True. Basta ang importante, intentionally, mahal mo yung anak mo. Yes. 'Di ba? Intentionally gusto mo talaga gusto mo siyang palakihin ng maayos. And in your heart, 'di ba, gusto mo na mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Hindi lang talaga tayo perfect. Kaya we make mistakes along the way. And yung feeling mo sometimes na gusto mo na alone ka, mabigyan ng time,
alam mo, kausapin mo lang yung asawa mo Yun, eh. oo. Sabihin mo sa kanya, pwede mo ba akong bigyan ng 2 oras? Na Correct. hindi mo ako tatanungin kung tapos na ba ako sa parlor. Yan. Or hindi mo ako tatanungin kung nasa na ako. Gusto ko lang ng 2 oras para sa sarili ko. Eh yung isa ko nga kaibigan, hindi nga 2 oras ang hinihingi. Ang hinihingi niya lang, alam mo kung ano, mami din to ha, oras para mainom yung kape ko ng mainit. Oo. Kasi habang pag nanay ka kasi, aligaga ka na eh. Tayo Oo. naman, di ba? Pag Oo, halimbawa, tama. nagtimpla tayo ng kape, aligaga tayo. Before we know it, Nakakalimutan mo nakalimutan na natin, malamig na siya. Oo. So siya, yun lang yung gusto niya. Mainom ko yung kape ko ng mainit. So ilang minuto lang naman yun, Oo. di ba? So, you need that Oo. and I hope it is given to you. Yan. O, isa pa sa mga importante, Mama Mary, you communicate what you feel. Truly. Doon sa husband mo. Kasi Correct. siya yung kaagapay mo eh. Partner kayo dyan eh. Tama. Hindi mo lang yan karga-karga. So, importante yan you communicate sa husband mo yung nararamdaman mo. Halimbawa, parang itong feeling na to, na dapat na parang nauubos ka. Oh, di ba? So, para at least masuportahan ka ng husband mo, okay, huminga ka muna, take a day off. Correct, Ganun correct. lang yan. Kasi kapag ka nalaman niya yun, hindi niya maiisip na, ano ba yan, bakit mo naman iiwan yung anak mo? Oo. Hindi eh. Parang recharge ka lang. Oo. Pag naka-day off ka, okay ka na. Oh, Mm. game na naman. Diba, nung na-interview namin dati si prima ballerina, Miss Lisa Makuha Elizalde, Oo. yan, na aming boss. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi niya is that yung mga plie, yung mga jumps, yung mga jeté, yung mga ganon, yung mga, pasensya na po kung mali po yung pagkakasabi ko, no? Pero yung mga talon-talon at mga twists, at mga paikot, ay as important as the first position in ballet. So what is the first position in ballet? Relax. Mhm. So, ibig sabihin, yung rest. So, kasing important ng pag-iikot-ikot, pagtutwirl-twirl, Oo. pagtatalon-talon, yung bababa sila, yung titigil sila Oo. para mag-relax or mag-rest. Mhm. Yung first position. So, kasing important na pagiging busy mother mo, yung pagre-recharge. Tama. At lagi natin tatandaan, ang recharge hindi naman po 6 months ang charging. Correct. 'Di ba? Minsan nga it only takes saglit na milk tea. Oho. Minsan it only takes maglakad ng makaikot sa village or sa lugar ninyo ng 'di ba? Minsan nga walang presyo eh. Minsan nga power nap lang Pwede. Yung uninterrupted na Correct. pagtulog. Totoo. Oo. 'Di ba? Para ma-recharge. Oo. And kailangan mo i-communicate. Babalik Yes. namin. Naalala ko yung uninterrupted na tulog nung time na sobra akong mag-migraine dati. Dahil alam ng asawa ko, dahil kinommunicate ko sa kanya kung gaano kahirap yung merong migraine. Kapag ka sinabi ko na, Daddy, ang tindi ng migraine, ang gagawin niya talaga, isi-set up niya na yung kwarto, naka-aircon, madilim lahat, kasi ayoko makakita ng liwanag eh. Tapos, sasabihan niya talaga yung mga anak, please, wag niyo estorbahin si Mami. Kailangan niya lang matulog. So, matutulog lang ako ng ilang oras, pagising ko ayos na ako. Makakabanding ko na sila ulit. Yan. Because you need that. Oo. You cannot give what you don't have. You cannot Tama. drink from an empty cup. Tama. Oh. So, para lang mag-gets mo pa ulit, isa pa, kung gaano ka-importante yung rest o yung taking care of yourself first also before you take care of other people. 'Di ba kapag tayo po ay nakasakay sa isang eroplano at kung nakikinig kayo sa mga steward at stewardess before take off, 'di ba? Ano lagi nilang sinasabi? Pag nagkaroon ng emergency at nahulog yung oxygen, bago mo tulungan yung ibang tao, dapat ikaw muna naka-oxygen. Yes. So bago mo bigyan ng oxygen, for example, yung anak mo, kasi hindi siya marunong, natataranta, mag-oxygen ka muna. Tama. Gets mo na, Mama Mary? Ang dami na po namin example, sana na-gets mo na, Mama Oo. Mary, ha? So Di, again, ganun lang yun. Mama Mary, yung napagdadaanan mo is burnout. Anong Yes. opposite ng burnout? Cool down. Correct! Diba? So do mag-cool that. down ka muna. Oo. Para hindi lumaki yung apoy. Ayan. Alam mo, Mama Mary, lagi ito sinasabi sa mga anak ko at minsan, lalo na pag binabalik nila sa akin, pero hindi ako nagsisisi. Ilang beses na nilang, hindi ko alam kung sinabi ko sa kanila or narinig nila sa radyo, na ang sinasabi ko na one of my best trips or the best trips na abroad na na-experience ko ay yung trips na wala yung mga anak ko. I love them with all my heart. Super. As in, mahal na mahal ko sila to the maximum level. Sila ang dahilan ng pagbangon ko at pagpapakapagod ko everyday kasi mga patay gutom sila. 5 beses sila mag-recess. 'Di ba? Pero ang matatandaan ko talagang yung trip abroad ko na talagang nag-enjoy talaga ako ng husto,
yung wala sila. 'Di ba? And kung pakinggan mo 'yon, parang this is for Mama Mary, parang ang selfish, sama, 'di ba? ang sama naman, 'di ba? Pero una sa lahat, was it a long trip? No. It was just 3 days with my friends. May kinasal yung kaibigan ko noon sa Hong Kong. So, in-invite niya kami. So, dahil syempre mahal yung pamasahe, hindi naman sasagutin yung pamasahe, 'di ba? Ako lang yung pumunta, hindi kasama yung mga bata. Pumunta kami ng Disneyland Jigs nang hindi maagang-maaga. Kung kailan lang namin gusto na oras na alanganin kasi wala kaming hinahabol na rides na kailangan ma-maximize namin yung oras, ganyan. Tapos gumigising kami ng late. Yung mga ganun ba? Parang that's being you. Oo, Ayan. yung parang na walang ganun, responsibility. Walang responsibility, yung mga ganong klase mga eksena. Tapos, yun. Tapos feeling ko pagkatapos nun, sobrang na-recharge talaga ako. And I don't think it made me a bad mother. It maybe, masasabi kong naging bad mama ko kung wala akong pinagbilinan ng husto. Yes, or hindi ko sila kinukumusta. Hindi eh. Talagang sadyang, you really just need to Time have off. time for yourself and time off. And again, yung Kailangan. example ko na yun is may presyo pang ang kasama kasi abroad pa. Ang time off need not be ganon. Kung ano man yung paraan mo, ganon. Yung time off hindi lang to sa mother, it could be Yes. sa work, Correct, even correct. sa church, Tama. 'di ba? Kahit saang setting, kinakailangan natin ng time off to cool down. Pag nabe-burnout, nakakaramdam tayo ng burnout. Ganon yun. Oo. Kaya nga 'di ba may recess, kaya may Yan. lunchtime, Tama. may coffee break. Yes. Kasi, 'di ba? Yun yung purpose nun. Yun yung purpose Oo. nun. So give yourself that. Yes. Ha? Oo. O siya, salamat sa iyo Mama Mary. Thank you, Mama Mary. For sharing your story with us and we hope that you will be a-okay. Tandaan mo na you should not be alone in this battle. Carry mo yan, Mami, ha? Oo. O siya, maraming salamat. At kung ikaw meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at maywaganpurnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli, ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, whatever you do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang ina mo, ang babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Intro lang, intro. Welcome to another episode of the Kumikinang Natambalan Podcast. Kakaiba to, nagpadala sa atin ng kwento. Oo, si Mama Mary. Si Mama Mary. I never thought that one day susulat si Mama Mary. Ano kaya? May hinaing si Mama Mary? Ano kaya ang hinaing ni Mama Mary? Abangan mula sa kwento ng ating Mahiwagang Bornay.